Sabi niya, kung papaanong si Jonas ay napasa tiyan ng balyena, sabi niya. Yun lamang ang tandang may pagkakalom niya. Yung katulad ng tanda, likeness, na nangyari kay Jonah. See? Yung po ang tandang sinabi niya, na kung papaano daw si Jonah ay napasa tiyan ng balyena ng 3 araw at 3 gabi. In other words, complete 72 hours yan. 3 araw at 3 gabi. Kompleto. See? Ay ganun din naman ang anak ng tao. Sabi niya, tinutukoy niya yung kanyang sarili. Gayon din naman ang anak ng tao na mapapasailalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Po, yung binabanggit po yun sa Biblia ng mga ating mga kabayan, o kaya Biblia ni Reverend Armando Duca, yung pong ating paniniwala tungkol kay Kristo. Kung ano ang tandang sinabi niya. At yun ang hinulo niya na magaganap sa kanyang sarili na opposite o salungat sa paksa na aming pag-uusapan, na kanyang ipapaliwanag na si Kristo daw ay naipako sa krus, namatay at muling nabuhay. Pagkaraan ng tatlong ito, at ibibigay ko na po ang 5 minutong yan na direct examination mula po kay Reverend Armando Duca. Binasa mo, kapatid, ang Mateo 12:38. Ang sagot ni Kristo sa pagpapaliwanag patungkol sa kanyang pagkamatay. At si Jonas ang naging comparison. Maliban dito sa Mateo 12:38, meron pa bang iba tayong talata sa Quran? Ang ibig kong sabihin, dito sa 4 ng Quran na sinasabing si Jesus ay hindi napatay, meron pa ba tayong ibang talata sa Quran? Napakarami pong talata sa banal na Quran na nagbabanggit na si Kristo po ay hindi napatay o naipako man sa krus. Matatagpuan din po natin yan sa Kabanata chapter 19 ng banal na Quran, Surah 19 o Surah Maryam po, Pastor. Napakarami pong talata sa amin na nagbabanggit ng ganoong bagay na si Kristo po o si Isa sa tunay niyang pangalan ay hindi po naipako sa krus. Nabanggit mo rin, kapatid, na ang tunay na Muslim ay sila yung mga sumusunod sa mga aral ni Kristo. Nangangahulugang ang inyong pagkakilala kay Kristo at sa kanyang mga aral ay inyong niyayakap. Opo, buong buo. Sapagkat pantay-pantay po ang aming pagtingin sa lahat ng mga propeta. At hindi kasama doon sa katuruan na yun na inyong niyayakap ang kanyang pagkapako at pagkamatay at pagkabuhay na mag-uli na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Opo, sapagkat salungat po yan sa aming banal na Quran. Ito po ang aming banal na Quran. Salungat po. Nabanggit nyo rin po kanina na ang inyong tanging batayan ng pananampalataya ay ang banal na Quran. Opo, meron pa po isa pang batayan para po inyong makakalimutan. Meron po kami tinatawag na hadis, Reverend Armando. Yung tinatawag po namin hadis, siya pong interpretasyon ng aming banal na Quran. Yung hadis pong tinutukoy namin, yung po ang pangalawang pinaka-batayan namin sa aming pananampalataya. Ano po yung tinatawag na hadis? Yung po ang interpretasyon ng banal na Quran na sinabi po ng propeta na pinagpahayagan ng Quran na wala iba kundi si Propeta Muhammad sa loob ng 23 taon. Kami pong mga Muslim, hindi po namin in-interpret ito ng aming sariling interpretasyon, kundi kung ano po ang sinabi ni Propeta Muhammad sa bawat talata ng banal na Quran, sallallahu alaihi wasallam, yun po ang aming interpretasyon. Nabanggit nyo rin po na ang banal na Quran ay walang pagbabago mula nang ito'y naisulat. Opo, wala po. Hanggang ngayon po ay nakasulat po ito sa original na teksto. Kinagalo ko na nga lang po yung banal na Quran kanina sa abot ng aking makakaya sa pagkakatagalog, sa pinakamalapit ng kahulugan. Ang Biblia pong pinanghahawakan ng mga Kristiyano ay naisasalin sa pamamagitan ng mga eskriba at sila lamang ang nabibigyan ng kapahintulutan na ito'y isalin. Sa inyo pong banal na Quran na pinanghahawakan, kung ito po ay naluluma doon sa unang pagkasulat, sino po ba o meron po bang tinatawag na grupo na may authority na magsalin para magkaroon ng panibagong kopya? Ang banal na Quran po, Reverend Armando Duca, mula po nang ipahayag ito sa mahal na Propeta Muhammad, ito po ay nanatililing walang pagbabago kahit isang letra. At hindi po ito naisalin sa ibang wika.
Pinananatili po ito sa original niya teksto. Kung meron pong ibang mga salin na tinatawag na isinali sa Tagalog, hindi po yan ang tinatawag naming Quran. Ang tinatawag po naming Quran, yung original na teksto niya. Ito po ay nananatiling, bawat isang letra nito ay intact pa hanggang sa ngayon. At memoryado ng mahigit na 100 milyon ng mga Muslim sa buong mundo. Walat mula pa na ipahayag kay Propeta Muhammad na kumpleto po ang banal na Quran hanggang sa panahon po ngayon kahit na 6 years old na bata ay namimemorya po ng kumpleto po ang banal na Quran, letra por letra. Yan po ang aming paniniwala at katotohanan ng banal na Quran. Ang banal po na Biblia na pinanghawakan ng mga Kristiyano ay binubuo ng 66 books at mayroon itong mga 40 authors. May iba't ibang chapters. Ang banal na Quran po ba na inyong pinanghahawakan ay ito ba'y isang libro lamang na may ilang chapters? Ito po ay naglalaman ng 114 chapters ang banal na Quran. Meron po siyang 114 na kabanata. Yun po ang aming banal na Quran. Narinig niyo po ang kapatid nating si Ustad Barcelon ng pananampalatayang Islam at tatayo naman po ang kanyang katunggali, ang magiting na si Reverend Armando Duca. Palakpakan po natin. At mga Kristiyano, ako po ay nagagalak sa unang pagkakataon. Ako po ay nagkaroon ng pagkakataong makipag-dialogue sa isang autoridad sa pananampalatayang Islam. Binabati ko si kagalang-galang na Ustad Ahmad Barcelon sa kanyang sigasig sa pagpapalaganap ng kanyang niyayakap na pananampalataya. At kung bakit niya pinanghahawakan ng kanyang pananampalataya, naniniwala akong siya ay mayroong malalim na pagsasaliksik. Meron pong nag-abot sa akin ng babasahing ito na pinamagatang ang talakayan sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. At nang ito ko'y aking basahin, first time ko hong nabuksan na aking kaisipan sa mga ganitong usapin. Kaya lalo akong nagsumigasig na magkaroon ng malapitang pakikipag-usap sa mga mananampalataya ng Quran o ng Islam, sapagkat nais ko ring malaman kung ano ba ang katotohanang pinanghahawakan ng mga kapatid na Muslim. Marami po kayo ngayon sa hapong ito at hindi ho kayo pupunta rito kung hindi ho kayo naniniwala at naninindigan sa inyong pinanghahawakang pananampalataya. Ang aking magagawa siguro ngayong hapon ay ilahad kung ano ang aming paniniwala bilang Kristiyano. Ako'y namulat sa isang Kristiyanong pamilya, sa isang Kristiyanong bansa. Wala akong naririnig na pangaral na Islam. Wala akong nalalaman patungkol sa Quran. Hindi ako nakahawak ng libro ng Quran. Kaya kung ako ay magsasabing mali ang Quran, ito po ay isang hindi po fair judgment. Sapagkat hindi ako naging inside observer kung ano ang nilalaman ng Quran. Subalit sa ngayon po sa aking napag-alaman at nabasa sa ibang maraming talata sa Biblia, doon po nakasaad na si Kristo nga, itong Jesus na taga Nazareno, ay naipako sa krus, namatay at muling nabuhay. Ito po ay mayroong mga Old Testament biblical typology and prophecy na kung uugatin natin ang lahat, ito'y tumutukoy lamang sa pinaka-ultimate sacrifice o offering na ito ay tumutukoy sa isang kordero. Ang sabi po sa John 1:29 ni Juan Bautista, ang sabi niya, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world."
Masdan ninyo ang